Bigyan po uli natin ng malakas na palakpak ang mga kalalakihan, lalo tigit ang ating Panginoon. Ang tanong po dyan paano makamit ang kalangitan? So magandang morning po mga kapatid. Magandang umaga po mga kapatid. Pwede po ba nating batiin ang ating mga katabi? Wala tayong mic. Hello? Ating Panginoong Hesus kung paano makamit ang kalangitan, ang buhay na walang hanggan. So bilang pagbati po, batiin niyo po ang inyong katabi, sabihin niyo po, gusto mo na bang pumunta sa langit? Sige, sabihin niyo. Sige, sabihin niyo po sa inyong katabi, gusto niyo na bang pumunta sa ang kalangitang ipinangako sa atin ng Panginoon? Ang ebanghelyo po natin sa umagang ito ay tumatalakay sa pagpunta sa kalangitan. Tanyag po yung ebanghelyo natin ngayon tungkol sa kwento ng mabuting Samaritano, the Good Samaritan. No? Siguro ilang beses nyo na narinig ang kwentong ito. At alam na alam ng ebanghelyong ito, yung tanong ng iskriba sa ating Panginoong Hesus. Ang tanong po ng iskriba ay ganito, ano ang aking gagawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Ano ang aking gagawin upang ako'y makapunta sa kalangitan? Ang pamantayan po kung paano makapunta sa kalangitan ay ikinuwento ng ating Panginoon sa ginawa ng mabuting Samaritano. Doon tayo tutungo, mga kapatid. Titignan natin po yung ilang mahalagang aral na nais sabihin po ng Ebanghelyo. Yun ang pangunahin, no, na dahilan ng pagtulong ng Samaritano. Kahabagan, pagkahabag ng Samaritano nang makita niya ang biktima. Kahabagan. Ito ang kaibhan niya, mga kapatid, doon sa saserdote at sa Levita, na nakita rin nila yung biktima ng tulisan, ngunit wala silang ginawa. Dinaanan lamang ng dalawang ito. No? Tandaan niyo ho, saserdote at Levita po, no? Yung unang mga nakakilisan na nakahandusay lang yung biktimang yon, wala silang ginawa. Dinaanan lang sila. Pero itong Samaritanong ito, lumapit doon sa biktima. Binigyan kaagad ng first aid o pangunahing lunas yung mga sugat ng biktima. At dinala pa niya ito ng bill. Isang batas na ang title ay The Good Samaritan Bill. Hindi siya tumulong doon sa biktima. Pero pangunahing saksi siya na nandoon siya. Pag wala kang ginawa, wala kang ginawang tulong, sa katawa yung batas na ito, mga kapatid. Kung iisipin niyo, itong The Good Samaritan Bill, isipin niyo, bakit may batas pang ganito? Bakit pa kailangan ng ganitong batas? Samantalang ang bansa natin, kahit sa panganib, ang isang Kristiyano tumutulong. Ibinibigay niya ang kanyang buhay. Magandang paalala po ito, mga kapatid, ngayon, no, sa ating buhay ngayon. Kung gusto po nating makamit at makamtan ang kalangitan, yun po yung Good Samaritan, yung ginawa ng mabuting Samaritan. At doon dumadaloy, mga kapatid, ang utos ng ating Panginoon at tukdin natin ang misyon na ito dahil sa kahabagang ipinagkaloob niya sa atin. At ang pagtulong ay ang pagsasagawa ng misyon na yon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sa isang sabi po ng ating Panginoon dyan, maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama sa langit. Inuutusan niya yung mga tao na nakikinig sa Kanya. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama sa langit. Pagkatapos sinabi po dito ni Jesus kung paano ang maging mahabagin. Inisa-isa niya po dyan. Lucas 6:35 hanggang 36. Ganito po ang sabi niya, kung paano kayo maging mahabagin. Una, ang sabi, nasa langit. Yan ang dapat ho na nararamdaman natin. No? Ito yung paraan o gagawin ng taong mahabagin. Ang taong mahabagin, mga kapatid, imbis na gantihan niya ang kaaway niya, ibigin niya ang kaaway niya. Hindi ganti, hindi pakikipaglaban ang dapat sa ating kaaway. Kaya nga ho, ang pinagmula ng salitang kaaway, di ba ho, ay salitang away. No? Away. Pag inalis niyo yung why doon sa away, awa. Ang ganda ho ng salita, padama. Yun ang kahabagan na itinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi gantihan. Huwag ka nang umasam kung paano ka gaganti sa iyong kaaway, kundi ipanalangin mo siya at ibigin.
Yun ang kahabagan. Ikalawa, magpahiram o magpautang ng hindi na umaasa ng anumang kabayaran. Hello? Kaya nyo. Yan sasabihin nyo, lista na lang sa tubig. No? Hahayaan mo na yan. Yan ang kahabagan, mga kapatid. Ang isa pa'y sinasabi, magpatawad. Pag sinabing magpatawad, hindi ka na nagtatanim ng sama ng loob. No? Wala nang sama ng loob. Ha? Yung galit na nasa iyong dibdib, no? Unti-unti mo na yan papawiin. No? Magpatawad at magbigay. Yan din yung kahabagan. Kaya hindi na po pwede magkaroon pa na ng Good Samaritan Bill. Pero kung talagang kakailanganin upang matuto tayo ng mga mananampalataya o mga Kristiyano sa bansang ito, baka kailangan ipaunawa sa atin ang salitang ito ng ating Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos ay maring kahabagan sa iyong pong buhay, lalo't sa pagpunta mo sa kalangitan. Baka doon pa lamang sa paghuhukom, makikita na ang iyong damdamin. Sa mga kapatid, doon po sa kalangitan, doon sa langit, hindi po pwede doon yung mga taong walang pakialam, walang awa, maraming kaaway, at walang konsensya. Sa kalangitan, kahabagan ang unang titignan sa ating buhay sa daigdig na ito. Yung kanyang pag-ibig, pinakita niya roon. Tatandaan niyo yung unang sinabi ng iskriba sa kanila, kung ano ang mahalaga doon sa kautusan, sinagot po yan ng iskriba. Anong sabi? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong kaluluwa. At ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito ngayon ang expression ng pag-ibig sa kapwa, ang ginawa ng mabuting Samaritano. Sa talinhaga po mga kapatid, ang Samaritano po dito, yung trabaho po ng Samaritano mga kapatid, nakita niya na habang siya'y naglalakbay, yung biktima ng mga tulisan na nakahandusay doon sa daan. Sa kabila na siya'y manlalakbay sa sandaling yon at negosyante siya ng kanyang trabaho, hindi niya binigyang halaga muna yung oras na sasayangin niya na para sana sa kanyang negosyo o sa kanyang paglalakbay. Sa kabila ng ganoong pong kalagayan, huminto muna siya. At negosyante o sa mga manlalakbay na yan. Kasi sa mga negosyante, mga kapatid, mahuli ka lang ng sandali, malaking kawalan na yan o kalugian ito sa iyong negosyo, sa iyong trabaho. Sa Ebanghelyo, mga kapatid, ang mabuting Samaritano po rito, iniwan niya ang kanyang trabaho. Iniwan niya yung isip niya na siya'y negosyante sa oras. At pagkatapos pa nga yun, nagbigay pa siya ng pera, 2 denaryo. Doon sa may-ari ng bahay panuluyan at ang sabi pa niya, kung kulang pa, babalik ako upang bayaran ko ang gagastusin niyo sa biktimang ito. Mamamangha po kayo sa klase ng pagtulong ng ginawa ng mabuting Samaritano. Pero ito po ang panuntunan, pamantayan ng pagtulong ng isang mananampalataya na ang ating Panginoon ay nagbigay ng pamantayan sa atin. Tinulungan na, dinala pa niya sa isang bahay panuluyan, nagbigay pa siya ng pera na magbibigay upang maasikaso po nung tao doon sa bahay panuluyan at pagbalik pa, babayaran pa nila. Kanya yung mga kulang pa, nagagastusin doon sa taong biktima ng mga tulisan. Sa panahon po natin, iba. Iba ngayon. No? Iba to. Imbis na tulungan po ang biktima, ano nangyari? No? Sa panahon natin, anong ginagawa? Imbis na tulungan yung biktima, anong ginagawa po? Abay, nanakawan pa yung biktima. Kukunin yung wallet. Kukunin yung relo. Kukunin yung cellphone. Di ba ha? Pag kami nabangga dyan, no? May nakabanggang isang sasakyan, nakahandusay doon, imbis na tulungan, anong ginagawa ng iba? No? Titignan kung may laman yung kanyang bulsa, kukunin yan. At ang iba pa, pipicturan. Di ba? Meron pa magpapapik. Ganyan. Kung paano natin tratuhin ang mga nagiging biktima sa panahon natin ngayon. Yung mabuting Samaritano, pagbibigay po ng panahon, yaman at oras, ang ginawa po niya. At ito yung kailangan din po ng mga biktima ngayon.
ang mga taong nangangailangan po ngayon sa ating kapanahunan. Sa ginawang ito ng Samaritano, pinapakita po dito mga kapatid ng isang mataas na uri ng pag-ibig sa iyong kapwa. Ano po yan? Ito yung tinatawag na sacrificial love. Ito yung pinakamataas na uri ng pag-ibig. Sa iba ang tawag yan sa Grego, agape love. No? Sacrificial love. Ang sacrificial love po mga kapatid, ito yung pag-ibig na handa kang masaktan. Ang pag-ibig na handa kang mawalan. No? Yung pag-ibig na handa mong ihandog ang lahat para sa iyong kapwa. Ito yung pinakita po ng mabuting Samaritano. Ganito po yung element ng sacrificial love. Handa kang maistorbo, mga kapatid. Handa kang maistorbo ang iyong panahon o masira ang schedule ng lakad mo upang maglaan ka ng tulong sa iba. Yung mabuting Samaritano, isang negosyante, tinigil niya muna yung schedule niya. Yung oras niya, yung panahon niya, para sa kanyang pagkikitain, ibinigay niya muna sa mabuting doon sa biktima ng tulisan. Handa kang maistorbo ang iyong panahon o masira ang schedule ng lakad mo upang maglaan ka ng tulong sa iba. Ito po yung kung may lumapit sa iyo na humihingi ng tulong at ikay madaling-madali, nagmamadali ka sa iyong pupuntahan, na baka ikay mahuli ka, isasakripisyo mo yon. Di bali kang mahuli, di bali kang malate, basta ako'y nakagawa ng tulong. Yan po yung prinsipyo ng sacrificial love na ginawa ng mabuting Samaritano. Hindi mo titignan yung schedule mo. Hindi mo titignan kung anong sasabihin ng ibang tao sa'yo kung hindi ka nakasipot doon, kundi ang uunahin mo, yung tulong o yung taong lumapit sa iyo na nangangailangan sa sandaling yon. Handa kang gumastos na kahit gaano kalaki po ito upang itulong mo ron sa taong nangangailangan. Gayon ang ginawa po ng mabuting Samaritano. Tinulungan niya na, binigay niya na ng first aid. Pagkatapos, dinala pa niya sa bahay panuluyan. Di ba? Ang laking oras yung ginugol niya. Di ba? Kung sa atin yan istorbo naman ito Pero yung mabuting Samaritano, ibinigay niya. Ang panahon niya, ibinigay niya rin po yung kanyang kayamanan doon sa biktima ng tulisan. Handa ka ring ilagay sa mababang katayuan ang iyong reputasyon o pagkatao upang makatulong ka. Ibinaba ng Samaritanong ito. Na ganoon ang pagkilala sa kanya na isang negosyante na siya'y busy at abalang-abala, ibinaba niya ang kanyang pagkatao. Kumpara doon sa dalawa, sa saserdote at Levita. No? Hindi bumaba. Itong mga taong simbahan na ito, itong mga palasimbang ito, hindi man lang lumapit, hindi man lang tinignan at anong magagawa ko doon sa biktima ng mga tulisan. Ito'y puna po sa atin ngayon. No? Na tayong mga saserdote at Levita ng simbahan ngayon, wala tayong ginagawa upang tayo tumulang sa mga nagiging biktima ng karahasan at kasamaan sa daigdig na ito. Ganito po yung sacrificial love na itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ng talinhaga ng mabuting Samaritano. Ito yung Good Samaritan, kaya tinawag siyang mabuti. Ito yung binigay na pamantayan sa atin. At ito yung panawagan ni Jesus sa ating lahat na sinasabi niya, gawin mo ang ginawa ng mabuting Samaritano. Ikatlo at ikahuli mga kapatid, tingnan pa natin po yung isang mensahe po ng mabuting Samaritano. Ang mabuting Samaritano, itong talinhaga pong ito, ay sumasagot din ito mga kapatid, kung sino ang iyong kapwa na dapat tulungan. Hello? Narito pa rin po kayo sa aking Sino ang iyong kapwa na dapat tulungan? Ito yung sinasagot po ng mabuting Samaritano. Sino ba yung dapat kong tulungan sa aking buhay? Ang mga Hudyo po noon, mga kapatid, ang mga Hudyo ay may paniniwala na ang dapat tulungan lamang nila ay yung kanilang kauri o kapamilya o kalahi. Yun lamang ang tutulungan nila. Kung yan ay Hudyo, tutulungan ko yan. Ganon. Kung yan ay kapamilya ko, tutulungan kaya. Ganon ang kaisipan po ng mga Hudyo. Tutulong lamang sila kung ang naging biktima ay kapwa rin nila. Ngunit sa talinhaga, mga kapatid, ng mabuting Samaritano, pinuna ni Jesus ang paniniwalang ito ng mga Hudyo. Ang ginawa niyang bida, ang ginawa niyang halimbawa po dito ay Samaritano at hindi Hudyo, mga kapatid.
Samaritano at hindi Hudyo. Ang mga Samaritano po, mga kapatid, ay lahing kaaway ng mga Hudyo. Kaaway nila ang lahing ito. Maruruming lahi ang mga Samaritano. Ginawa niya yung bida. Ginawa niyang halimbawa yan kung paano gumawa ng kabutihan at itong mga ganito ang makakapunta sa kalangitan. Dito po'y pinakikita ni Jesus na sa pamamagitan ng Samaritano na ang pagtulong ay para sa lahat ng tao, sino man siya at anumang uri siya. Ang pagtulong ay walang pinipili. Kaya ginawa niyang bida ang Samaritano at hindi yung kapwa niya Hudyo. Sinasabi niya po doon na kung tutulong ka ay walang pinipili. Hindi po ito nalalayo po sa ating kalagayan ngayon. Itong puna ng ating Panginoon. Alam po niyo sa atin ngayon, sa pagtulong, pumipili rin tayo ng ating tinutulungan. Amen po ba? Totoo, hindi. Pumipili rin tayo sa ating kapanahunan ng ating tinutulungan. Tutulong lang tayo kapag yung kapamilya natin. Hello? Di ba ha? Tutulungan ko lang yan kung kamag-anak ko o kapamilya ko yan. Kahit maubos ang kayamanan ko. Pero pag sa labas na ng ating pamilya, malabo na nating tulungan. May panghihinayang na tayo na ibigay ang pagtulong. Hello? Di ba ganyan ho? Yung konsepto natin ng pagtulong, nandoon lang sa circle ng ating pamilya. Hindi tayo makalabas. Ha? Yan ang pinupuna ng ating Panginoon. Kung minsan tumutulong lang tayo o tutulong din tayo sa iba, kung alam natin tutulong din siya sa atin kapag tayo nangailangan. Hello? Di ba ganyan ho ang konsepto ng ating pagtulong? Naalala ko po yung isa nating kapatid, mga kapatid. Ang sabi niya, yung isa nating kapatid, sabi niya, mas gusto niya pang mangutang o humingi ng tulong upang mangutang sa Bombay at 5-6 kaysa sa kanyang kapatid. Bakit po? Pag nakabayad siya sa Bombay, pag nakabayad siya sa 5-6, tapos na. Pero doon sa kakilala niya, sa kanyang kapamilya, pag nangutang siya doon, o doon sa kanyang kapatid sa iglesia, bayad na ang utang, may utang pa rin siya. Ano yon? Utang na loob. Utang na loob. Di ba ha? Mas gusto pa nila doon. Bakit to? Yung utang na loob, ang pinakamahirap bayaran no yan. Totoo hindi? Yan ang pinakamahirap bayaran, yung utang na loob. Bakit po? Pag sa oras na nakagawa ka ng hindi maganda sa pinag-utangan mo at hindi mo nilingon, sakaling nalimutan mo sila, yung utang na loob na yan ang babawi sa kanya. Ipamumukha yan sa iyo. Di ba ho, yan ating mensahe na nakalang linggo, ipamumukha yan ang ibabawi sa iyo. Wala kang utang na loob. Kaya yung iba ganun. Sa iba naghahanap. Kaya marami tayong kapatid na kumakapit sa patalim sa mga ganitong uri ng loan. Ng mga ganitong uri ng mga loan shark. Shark pating. Ganoon ho. Maraming tayong ginagawa na ganyan. So mga kapatid, yung pagtulong, hindi na dapat tumatanaw. Kung tayo tutulong, ang sabi nga doon, kung magpapahiram ka, huwag mo nang inasahan. Magbabayad dito sa iyo. Kung tayo tutulong, mga kapatid, itanim na lang natin ito sa ating Panginoon. Doon na lamang natin dalhin ang reward, ang hinihingi nating reward. Huwag na nating ibaoy. Alisin na natin po yung ugaling ganon na ipamukha pa sa ibang tao sa ginawa natin ng pagtulong ang mga bagay na itinulong natin sa kanila. Ito yung hamon po sa atin ngayon, mga kapatid. Alam po ninyo, marami tayong mga kapatid na nahihirapan. Marami tayong mga biktima o mga kapatid na naging biktima ng ganitong kapanahunan o ng sistema ng kasamaan at karahasan na nagaganap sa ating lipunan. Ang talinhaga po ng mabuting Samaritano ay nagpapaalala po sa atin ngayon ng kaparaanan kung paano nating kamtan ang kalangitan. Inisa-isa po dito ng ating Panginoon. Kahabagan,
nagbibigay ng panahon at yaman, tumutulong na walang pinipili at walang inaasahang kapalit. Ito po yung mga pamamaraan kung paano natin kamtan ang kalangitan. So mga kapatid, handa na po ba kayong pumunta sa langit nang marinig nyo itong mabuting Samaritano? Hello? Handa na? Hindi pa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sabay-sabay po natin bigkasin ang kapahayagan ng pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birhen Maria. Nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Hindi naibig kong guminhawa ang iba at mabigata naman kayo. Hindi upang matulungan ninyo ang isa't isa. Tayo po ay taos-pusong masipaghandog.
Lord, narito kami sa sambahang ito. Narito rin ang aming mga handog. Panginoon, ito'y kabahagi lamang sa aming kinikita sa loob ng isang linggo. Ngunit maliking bagay ito sa iyong harapan upang maitulong sa pagpalago ng iyong iglesia dito sa mundo. Panginoon, basbasan mo po ito. Nawa yung mga kamay na nagbibigay. Padaluyan mo pa uli sila, Panginoon, ng maraming pagpapala na sa ganun magamit din sa ibang mga paraan dito sa lupa. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kasama ang Diyos sa iyong paglakad, liligaya ka't uunlad. Magtiwalang lagi at di ka iiwan, sasamahan ka niya sa daan. Ang nais niya ang ating susundin, ganito ang tungkulin na ating gagawin. Magtapat ka lamang, hindi ka daranas, hindi ka tatakpan ng ulan. Ang takot at hirap, di mo malalasan, lalayo at sa'yo'y iiwas. Ang nais niya ang ating susundin, ganito ang tungkulin na ating gagawin. Maligayang lagi, sama-samang tunay, lalakad na may kagalakan. Ang tanong Nais niya, di tayo susuway, may galak natin siyang susundan. Ang nais niya, ang ating susundin, ganito ang tungkulin na ating gagawin. Tayo po'y muling manalangin. Nais po ninyo aming Diyos na sundin po namin ang ginawa ng mabuting Samaritano. Nais po ninyo na kami rin po na iyong mga anak ay makamtan o makamit namin ang kalangitan at ang pangakong buhay na walang hanggan sa iyong piling. Panginoon, ito po ang amin pong pagnanais din na amin pong maabot at buong sikhay na amin pong magawa aming Panginoon. Ang nais ninyo aming Diyos sa aming buhay na ito.
ang aming pong panuntunan na inyong inihayag, aming Panginoon, ang ginawa ng mabuting Samaritano. Kung paano po kami magmahal at paano po kami umibig, aming Diyos, sa aming kapwa. Salamat po sa iyong mga salita, aming Panginoon, sa kapangyarihan nito sa aming buhay. Salamat din po, aming Panginoon, sa presensya ng iyong banal na Espiritu na ngayon po ay kasama po namin na nagbibigay pag-aalap sa aming pong pagdiriwang ngayon ng aming pong pagdakila at pagpaparangal sa iyo. Salamat po, aming Panginoon, at binigyan niyo po muli kami ng pagkakataon ngayon na ikaw ay aming purihin at sambahin. At ito na po ang kaganapan, aming Panginoon, na sa aming paghayo, nadalhin ka namin, aming Panginoon, ang pagbigay buhay niyo muli sa aming mga espiritu at maging ang aming kaluluwa. Dadalhin ka namin, aming Panginoon, sa aming paghayo. Ang iyong mga salita, ang aming panuntunan, na susubaybay sa aming buhay na ito. Gayon din po ang iyong mga kamay na mag-iingat sa amin at magpapadama ng iyong pagmamahal sa aming lahat. Kahit na kami ay dumaranas sa panahong ito ng pighati, ng pagsubok, ng mga kalungkutan, ng mga suliranin, maging din po aming Panginoon ng naranasan naming kawalan ng mga nagmamahal sa amin, kawalan ng tumutugon sa aming pangangailangan. Alam namin, aming Panginoon, ang pagkilos mo sa iyong mga kamay na magpapadama sa amin, sa iyo ding mga anak, sa amin din po mga kapatid, na nagpaparamdam, aming Panginoon, ng kanilang pagmamahal sa amin ngayon. Taglay namin po ngayon, aming Diyos, ang kagalakan. Taglay po namin ang iyong pagpapatawad at ang pagkakaloob niyo ng pagpapala. Ngayon din, aming Panginoon, amin din pong pinapanalangin at inilalapit ang mga kapatid po naming magdiriwang ng kanilang kaarawan. Idinudulog po namin sila sa iyo. Sa iyong mga kamay, inyo pong idadampi ang inyong kamay sa kanila, sa inyong blessing, sa inyong igagawad na patnubay sa buhay na kanila muling haharapin ang bagong taon o dagdag na taon na inyong ipinagkaloob sa kanila. Pagpalain niyo po sila. Narito po ang magdiriwang ng mga kaarawan, ng mga kapatid namin na ngayon ay amin pong ilalapit sa iyo. Sina kapatid na Abigail Tordesillas, na ngayong araw pong ito ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sina kapatid na Dr. Enrico Acosta, Helen Abel, Samuel Teodosio, sa darating pong bukas, bless niyo po sila, aming Panginoon. Sa darating na August 18, sina Sinaida Capus, Kenneth Brian Guban, Archie Villena, at si Carl Joshua Islabon. Pagpalain niyo po, aming Panginoon, ang araw na iyon at ang kaarawan na iyon, aming Panginoon, na iyong ipagkakaloob. Ang kapatid na Sheltiel Recto, Richard Reyes, Manuel Macalalad, Doktora Manuel Pina Balina, Ann Grace Sunga. Pagpalain niyo po sila, aming Panginoon. Ang sasapit na kanilang kaarawan sa August 19. Sa August 20 naman po ay sina Conrado Teodosio, Romel Andal, Arian Pate Albo, Richelle Perez. I-bless niyo po, aming Panginoon, ang araw na yon, ang pagdiriwang po nila at ang kanilang pasasalamat, ang kanilang buhay, aming Panginoon. Sa August 21 naman po ay sina Danilo Reyes, Maripit Teodosio, Rodelia Martinez, Jasmine Antonio, Princess Aleson Albonia at Maria Elizabeth Katibog. Pagpalain niyo po sila, aming Panginoon, ang mga kapatid naming ito, ang pasasalamat po nila sa inyo. Gayon din po, aming Panginoon, amin din pong inilalapit sa inyo ang pasasalamat ng iyong mga anak na narito po sa dakong harapan ng iyong iglesia. Ang pasasalamat po sa pagkakaloob nyo ng kagalingan o ng pagpapagaling sa kanila pong naramdaman at naranasang karamdaman. Gayon din, aming Panginoon, ang panalangin po nila sa kanilang mga mahal sa buhay, na maglalakbay, at ang pananalangin din po nila na ang kanila pong mga kahilingang panalangin ay inyo pong ipagkaloob. Panalangin din po nila ng pagpapasalamat sa mga ipinagkaloob nyong mga magandang pagpapala, ang pagkakasundo, ang pagmamahalan, ang mga material blessing, ang mga pinagkaloob nyong mga pagpapalang material sa mga biyayang ito na
ipinapakita nyo ring simbolo, aming Panginoon, ng inyong pong pagmamahal sa kanila. Ang kanila pong mga kalagayan, aming Panginoon, na hinihingi po nila, mga kahilingang panalangin nila sa sandaling ito. Aming Panginoon, idinudulog po namin ang lahat sa iyo, ang mga panalangin po namin ito ng papuri at pasasalamat. Ngayon, aming Panginoon, hinihingi po namin sa iyo, sa iyong mga kamay, ang paggawad nyo ng bendisyon sa aming lahat upang patuloy naming maranasan, aming Panginoon, ang iyong pag-iingat, ang iyong patnubay at ang iyong pag-akay sa amin, sa aming muling paglalakbay at paghayo sa daigdig na ito. Ipagkaloob niyo po, aming Panginoon, sa pamagitan ng iyong lingkod, ang iyong bendisyon. Pagpalain tayo nawa at ingatan ng Diyos, naway kahabagan niya tayo at subaybayan. Lingapin nawa niya tayo at bigyan ng kapayapaan, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.